Hello guys at happy Sunday sa bawat isa sa atin. At ngayon po ay mag-update naman tayo about sa high paying dividend stocks sa PSE. And of course, don't forget to subscribe sa ating channel, Stockplay, and paki-press na rin po yung notification bell para palagi po kayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. And kung meron po kayong mga questions, ayan, so pwede po kayo mag-message sa Twitter. So paka-search lang po yung Twitter handle ko, BDJ LLA, tapos yung J merong H. Ayan. So let's start guys. At umuulan na. Medyo malakas yung ulan Ayan. So let's continue Ayan. So, ang gagamitin natin na pang-check yung sa Instagrams, yung sa may dividend yield niya, TTM yung gagamitin natin, trailing 12 months. Tapos, of course, etong etong site na to, Pesobility. So, pang-search lang po natin. Tapos, i-confirm po natin dito sa sa Instagrams, So, let's start. Ang unahin natin ay M-wide, Since ito naman yung nakalagay dito M-wide. So, i-check natin. And by the way, halo-halo na to guys, Blue chips tsaka yung hindi mga blue chips, guys. Ayan. So, M-wide. Una, M-wide. Ayan. Search lang po natin yan. Tapos, ayan. I-check na natin. M-wide, ayan. Mega-wide Construction Corporation. Sa gawing baba yun. Dividend yield, 32.79%. And take note guys. So, kung bibili kayo ng stock na high-paying dividend, it should be okay, palaging nagbibigay ng dividend every year. Kumbaga consistent siya kung gagawin po nating passive income, So for this one, pagka-check natin yung niya, payout schedule 17, 18, hindi po siya consistent So siya ay nag-miss 2019 saka 2021. Saka 2022. Tapos last year nakabalik. Ayan, So for this one, ayan, M-wide. And yung niya, dividend yield niya 32.79. Based dito sa Instagrams. So ang susunod, so balik lang tayo dyan, M-wide tapos SCC. So, ito kasing si SCC, pabalik-balik to sa sa index Minsan wala, minsan andun. Ayan. Pero syempre, i-check natin yung kanyang dividend yield. SCC. Dividend yield, 21.74%. Tapos, of course, i-check natin yung payout schedule. So, goods ba to para sa passive income? Okay. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pasok 24. Kompleto. Every year since 2017, nagbibigay po siya ng dividend. Ayan. Pero of course, yung sa may payout schedule, saka yung sa yield, of course, nagbabago po yan. Depende sa company. Kaya, of course, do your own research. So, hindi lang po ito yung dapat nating pagbasihan, kung tayo ay mag-i-invest sa stock market. Especially kung gagawin nating passive income, Ayan. Next. SEC SEC
GMA 7, GMA 7. Ayan. So, i-check lang natin. Ano ba meron dito? Ayan. Right now, based sa sa Investagram's dividend yield 7.88. Ayan. So, sa iba kasi parang iba. Check na natin. Ayan. So, same sila ni TradingView. So, dito kasi GMA 7 7.88% check natin sa iba. Ayan. May nakita akong ibang site na iba yung dividend. So siguro lang siya. Hindi pa siya updated or tinatawag nating outdated Ayan. So let's go back. So for GMA, consistency ang kailangan natin. Passive So pwede nyo i-consider to, pero syempre do your own research pa rin. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pasok. Ayan. So pasok to guys Consistent po siya nagbibigay ng dividend. Next, GMA tapos DMC. So i-check natin yung DMC. Excuse. DMCI. Ayan. Check natin. Dividend yield 13.48%. Ayan. So medyo mataas Plus 10% yung mga top. Ayan. So ngayon i-check natin kung siya ba ay consistent na nagbibigay 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ayan. So for DMC, consistent naman siya guys. Plus nasa siya? Nasa index Ayan. And according to dailypick.com, so ito yung mga natin. Nasa index guys Ayan. So DMC andito siya guys DMC. Ayan. So balik tayo. Next one, ANS. Ayan. So ANS, i-check lang natin yung mga consistent na nagbibigay. Hindi yung pasulpot-sulpot kasi kung passive income yung gagawin natin, kung hindi consistent, wala. Wali, pag gano'n. Ayan. For ANS, ayan, Soriano Corporation, check natin yung kanyang payout schedule 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ayan. So consistent naman siya March or April nagbibigay, saka December. Ayan. Take note, kahit may pandemic nagbibigay siya Ayan ANS. So paki-check na lang din sa mga sa mga gadgets. ANS tapos LTG. I think nasama to sa natin previous video natin yung 21 on sale stocks. Di ko na matandaan, pero na lang dito, browse. Ito siya. Kapon siya na-upload. Search nyo na lang, Going back sa ating topic, LTG guys. Dividend yield 11.93%. Ayan. Excuse. Check natin
Ayan. Medyo minamalat ako. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Goods, no? Good siya. Ayan. So, bakit? Kasi consistent na nagbibigay ng dividend, no? LTG. Next, land. Check natin si land. Excuse me. Yan, sumasabit na lang muna ako. Allergy. May allergy tayo, guys. Yan, pasensya na sa boses ko. Medyo husky. Dividend yield for land 11.71. Payout schedule 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Goods, no? So yun nga lang 2024 ala pa. Ayan. Goods. Consistent po siya, no? And kung papansinin natin yung mga typical about real estate, ano, yung nagbibigay ng mga dividends na consistent. Ayan, more on real estate, guys, no? And kaya yung mga REITs, ano din yun, goods din yun eh. Nasa 6% to 9% yung ano nun per annum, no? Kaya kung passive ka, pwede sa REITs, no? Kung ikaw ay magda-diversify, ayan. P-Gold. Check natin P-Gold. Ayan. Para may basihan tayo, hindi yung pagka gumawa tayo ng content. Sige lang, may listahan ka na kaagad, ano? Ayan. So, ang ano natin, basis natin, Investagrams, no? P-Gold 7.54%, ano? Base kay Investagrams, no? So, ngayon, i-check natin. Ayan, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, and 24. Ayan, so, medyo goods pa rin naman. Consistent din to. Okay, palagi nagbibigay every year. Goods. Ayan. P-Gold. Ayan, basta nagre-range sa ano, no? Greater than, I think, mga 6%. Goods yun as, ano, kumbaga, passive investment. Ayan, kasi pwede natin gawing, ano yun eh. Naging passive income natin yun, diba? So, every year, makaka-receive tayong dividend. It means, pera yun. Okay? Cash flow kasi papasok, no? Sa ano natin. Sa fund natin. Ayan. P-Gold. Next. Ito, CEU. So, medyo up si, ano, no? CEU. Bakit? Kasi, siya lang yung nakikita natin, ano, dito. School. Ayan. So, ano ka, more on, ano to eh, sa school, no? Ayan. Centro Scholar University. 10.91% yung dividend yield. Pero of course, i-check natin guys yung payout schedule, no? 16, 17, 18, 19, nung pandemic, boom. Nawala. Naapektuhan siguro ng pandemic to, no? Ayan, pero tingnan natin 2020, no? Ayan, kasi nagbalik naman siya agad noong 2021. Ayun. So, yun naman yung good part dun. Even though na wala sa 2020, pero nakabalik, no? 2021, 2022, 2023, and 2024,
Let's see guys, kasi ang pinaka ano dito, ang pinaka malapit July, no? Ayan, so July, August, September. So yan kasi yung ano eh. O di ba, pasukan na yan eh. June, ano? June dati start eh. June, tas nagbago nga ng calendar eh, di ba? Ayan, kaya medyo ano, medyo tignan natin kung paano to. Noong 2022 kasi December siya. Bare months na nagbigay ano. Ayan. 22, 21, saka 16, 17. Bare months. Ayan. Next. So, goods pa rin, ano? 10 point, ano yun? Ayan, 10.9 for CEU. Okay, next natin. Ion. Ayan. Pero in terms of sa ano naman kasi, sa dividend investing, guys, much better kung sa ano tayo. Sa mga company na kasama sa ano, no? Sa index. Ayan. Kumbaga, mas safe dun talaga. No? Yan. So, ayun. For the sake na yung topic natin, dividend high paying stocks eh, di ba? Ayan, kaya isasama natin yung pati yung wala sa index. Yung hindi mga blue chips, guys, no? Ayan. So, ayun, Ionix ba to? Ayan. So, Ionix. Check natin. Ayan. So, yung dividend yield niya 10.64%. Although medyo mataas, pero kasi kung i-check natin yung kanyang payout schedule nung ano lang siya nagbigay. 2023. So, kailan ba to na list? Kailan ba to na list? Ayan. So, for now, kasi wala tayong basis eh, no? Much better kasi kung medyo matagal na siya nagbibigay ng dividend, no? And katulad nga nung pandemic, dun kasi talaga ano, no, makikita yung mga talagang matatag na company. Even though na may black swan, ganyan, mga bad news is still paying pa rin ng dividend, guys, no? So, goods pagka ganun. Pero ito kasi si Ion, alape. Although, yung kanyang dividend ngayon mataas, eh, we're not sure kung pasusustain ba yan or hindi, no? Ayan. Kaya nga much better sa mga index tayo tumingin, sa mga blue chips na nagbibigay ng dividend, ano? Ion, RRHI. Check natin to, no? RRHI. RRHI, guys. Ayan. RRHI. So, ito medyo mababa. 5.18 pero pasok pa rin naman sa ano, sa 5%. So, yun nga lang kung i-compare natin sa iba. Nasa ano yung average, 7%. Ayan. Pero pagka chinek natin yung track record niya or yung kanyang payout schedule dito, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, consistent pero yung kanyang yield medyo mababa. Ayan. So, yun nga lang, ang target natin, yung consistent na meron ng track record plus yung dividend yield, mga around 7%. Or pwede pa kung 10%, mga ganun, pwede yun. So, eto, since medyo mababa, kaya it's up to you, Ayan. So, nag-ano lang naman tayo dito. Nag-review lang tayo, guys, ng mga high dividend paying stocks. Ayan.
Not RRHI. So ano pa, AUB. Ayan. So siguro ano na lang to. So ilang minutes na ba tayo? 20 minutes AUB. So mga 25 minutes tapos na tayo, guys. Hindi na natin tatapusin yun. Medyo madami. Pwede pa nga tayo mag part 2 dito eh. Ito nga ba yun? I think ito siya, no? Tama ba yun? Asia United Bank Corporation. Okay. 6.33%. This time naman, bangko naman to. Tama ba? Bangko ba to? Bank eh. May bank eh, no? Bank Corporation. Ayun, no? Asia United Bank. So, medyo madalang ako makita ng ganyang bangko, no? Check natin yung kanyang, payout schedule. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, goods pa naman. At sa July, ang possible, bigay ng dividend doon, base sa kanyang payout schedule history. July. Ayan. 6.33%. Medyo goods. Ayan. Kaso dapat mga sana eh. Mga 7 eh, no? Mga ganun. Ayan. Bangko to, guys. Ayan. May school tayo, may bangko, may real estate. Ayan. So, iba-ibang sector. Ayan. RRHI, AUB, DDPR. Ayan. Pagka mga pref, pabaktawan natin yan. Saka yung mga series. Ayan. Prep. Costco. 8.13. Ayan. Costco. Ayan. So, medyo bilisan natin Costco. Ayan. Costco. 8.48. Check natin, Nag-start to 8. Ay, wait lang. Ayan. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ba, goods to Costco, consistent din po siya. Pwede, no? Consistent siya. Tapos, medyo mataas yung kanyang yield right now. 8.48%. Goods. Ayan. Costco PBB. Ito ba yun? Philippine Business Bank. Tama. Philippine Business Bank. So, dalawa na sa bangko, no? Wait lang. Ito siya. 8.94. 8.94 yung kanyang yield ngayon. Dividend yield. Pero pabaktaw-baktaw yung niya. Payout schedule. 17.23. X to. X pag ganyan. Next, home. So, siguro hanggang siyang lang tayo. Shangri-La. Home. All home. Ayan, check natin. Ayan, home. Ayan. So, yun nga lang si All Home 4.11 X to. Ayan. So, dapat medyo kumbaga mataas yung yield. X yan. Ayan, kaya pinipilter natin Meralco. Manila Electric Company. 5.29%. Medyo mababa. Pero consistent siya. Diba? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Ayan. So, consistent siya. Yun nga lang. Medyo mababa yung yield niya. No? Ayan. Okay. Next. Home. Meralco. PLDT. Ayan. So, last two PLDT. Saka siyang PLDT. Lakas ng kulog. PLDT. Goods na ba, tel? Okay. 6.52. Still, medyo mataas pa rin to, no? 6.52. Of course, consistent to, no? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Consistent. PLDT, consistent pagbigay ng dividend. At, ayan. So, malapit naman siya sa average, Mga 7% kasi yung pwede natin i-target para sa passive income. 6.5%. At kasama to sa index, I think. Ayun, hotel. And kasama siya, And last, yung Shang Properties. SHNG ba to? Yun, Yun. Tamlay. Masarap matulog, Pero, yun nga. Gusto nating mag-grind. At para hindi antokin, ayan. So, gumawa tayong content ngayon. 7.24. Goods, mataas siya. Pero, of course, i-check natin kung consistent ba magbigay ito, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Consistent, guys. 24, Goods. Goods for Shang, Shang. Ayan. And I think, tapos na tayo, guys, At naitakil na natin at na-review na po natin yung mga top dividend, na stocks. High-paying dividend stocks sa PSE. And I think, tapos na po tayo at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.